disclaimer lang mga Kamitsu, no, para sa lahat to, dahil tayo ay inalam din natin ng mga Kamitsu ko ano ang difference nun kay Attorney Randy. So nandiyan dyan sa description ng video na to yung kanyang YouTube, pinanood ko at doon ko rin syempre nalaman, no? Kasi mas maganda yun dahil sila yung nag-aral niyan, sila po yung attorney, sila po yung law, sila gumagawa or nagpapatupad ng batas. So doon natin nalaman. So explain ko yon on my side naman kung ano ba talaga yan. So ano ba ang advantage, ano ba ang difference nilang dalawa. So iniimbitahan ko kayo mga Kamitsu na mag-subscribe sa akin channel para at least updated kayo sa lahat ng Mitsubishi models, car loan application, car loan tips at mga promo. So guys, so explain natin. So yun nga po, meron po talagang ganyan sa ORCR nakalagay is lease or leasing to. Nakalagay na ganyan yung pangalan ninyo kung yung nag-loan. Then of course yung iba naman nakalagay encumbered. So ano ba ang ibig sabihin nun? So, para sa akin yung nakalagay na leasing or lease, parang ano yan yung property mo inuupahan mo lang, nirerenta mo lang mga Kamitsu. Dahil ang financing institution, ayoko kasi magbanggit ng ibang dealer, kasi ayoko pong ganon, mga Kamitsu. Pero alam nyo yan mga Kamitsu, once na at least naka-encounter kayo ng ganyan na financing, nakalagay po talaga ganon, lease o leasing. So ibig sabihin po niyan is pinarerentahan nila yung sasakyan. So hindi inyo yan agad-agad, no? Once na nabayaran nyo yan, saka nyo ipapa-transferred na under your name. Pero sa ngayon, hindi nyo po yan mapagmayari, no? Kasi nirerentahan nyo lang po yung sasakyan, no? So naunawaan nyo na ako dyan. So ano naman yung advantage para sa amin sa Mitsubishi? Sa amin kasi encumbered po. So anong ibig sabihin po nun? Kung mapapansin nyo, mas lalo yung mga Kamitsu natin nag-release, kung makita nyo yung ORCR nyo, yun po yung nakalagay. Ang ibig po sabihin yan is yung property na yan o yung sasakyan na yan is under your name. Inyo po yan, no? Nag-apply kayo at hindi yan pinarenta sa inyo, no? Nasa pangalan nyo na po yan at yan po ay inyo, na yan ang iba niya sa leasing. So bakit ganun? Pareho lang kami naguhulog ng buwan-buwan. Kahit leasing yung isa, nagbabayad din kami doon. Binabayaran nyo dyan dahil pinarentahan lang nila yung sasakyan. Ganun po yan. So once na hindi ka nakapagbayad dyan, syempre hindi kayo nakatupad sa sa usapan ninyo. Hahatakin talaga yung sasakyan nyo dahil hindi naman po inyong unit, no? Nasa pangalan pa rin ng kumpanya yan, no? Yung financing institution na yan. Nakalagay naman po dyan leasing to or lease to, ganun po yun, no? So nirentahan lang. Pero sa amin encumbered po kami, inyo yung unit, no? Nag-apply kayo, yung unit na yan ay inyo na. Inuhulugan nyo po yan. Ba't ganun? Hinahatak din kapag hindi nahulugan. Diba po? Ganun yan Ang ibig sabihin po nun, yung sasakyan ay binili na ng bangko para sa inyo, no? Inyo yung sasakyan. So ngayon, ang pinahiram nila sa inyo is pera, no? Yung amount to be financed. Diba? Let's say sabihin natin ang SRP is 1 million and then ikaw naman po gusto mong mag-avail, nag-direct dealer ka sa amin, gusto ko 20% lang. So lagi niyong tatandaan ang computation ng 20% ng 1 million is 200,000. So dun papasok ngayon yung promo, no? Minsan may nagiging zero, yung iba 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 and so on.
Ba't ang layo naman? 200,000 ng 20% dahil may discount po kami na binibigay doon sa down payment. So, naunawaan nyo na yan, no, mga Kamitsu, no? Na-explain ko na yan. I-browse nyo lang tong YouTube ko na about sa mga ganyang promo. So, ngayon, pinahiram nila kayo ng 800,000. Yun yung amount to be financed. Yun po yung binabayaran nyo at yun po yung utang nyo. Hindi po yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, binigay na sa inyo. So, paano naman hahatakin yan? Diba? Hahatakin po yan dahil foreclose ang gagawin nila. So, close na nila yung account ninyo dahil hindi nyo na kayang bayaran yung pinautang sa inyong pera, no? O yung katumbas ng sasakyan na yung amount to be financed. Yun po yun, no? So, sana na alam ko mabibitin kayo. So, siguro mas better talaga na puntahan nyo rin dito sa description. Nilagay ko po yung ano ni Attorney Randy. So, kasi siya ang attorney, so siya nakakaalam niyan. So, ang gusto ko lang ginawa to dahil mas mainam pala na mas maganda yung sa amin. Kasi encumbered sa amin, hindi po leasing, di ba? Kasi yung leasing, pinautang, nirerentahan. Yung sa amin, inyo yun, sasakyan. Ang binabayaran nyo lang sa kanila is yung perang pinahiram nila sa inyo. Ganun yan, no, mga Kamitsu. Sana naunawaan nyo yun. Ayan nyo, mag-ano pa ako kung meron kayong mga gustong i-suggest na gagawin kong video or gusto nyo magkaroon ng part 2 to kung kulang or nabitin kayo, let me know. I-comment nyo lang po sa description sa baba. So, ganun na lang. Sana may natutunan kayo. Malaki ang advantage kapag sa amin kayo, direct dealer kayo mag-apply. Dahil yung unit, once na nag-apply ka, inyo yung sasakyan. Ang tanging pinabayaran nyo lang dyan is yung pinahiram ng bangko. So, ganun na lang mga Kamitsu. Sana kung naligaw ka sa aking channel, mag-subscribe po kayo dahil ang aking YouTube channel is all about upcoming Mitsubishi models. Papasok na ang 2024, lagi nyo tatandaan. At auto loan application, auto loan tips, and exciting promo. So, ganun na lang mga Kamitsu.